So what's up mga ka-vlog-vlog? Nandito naman ulit tayo sa ating munting YouTube channel. So samahan nyo akong magpatuka ng ating mga alagang layers. Then pag-uusapan din natin ngayon yung tungkol sa langaw, kung paano natin maiwasan yung outbreak ng langaw sa ating mga poultry farm. So samahan nyo ako, tara! Bago tayo magsimula mga ka-vlog-vlog, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So, nandito ngayon tayo sa ating poultry house. Nakikita nyo naman, nandito yung aking alagang 65 na RTL. Sa kabila, nandun yung iba. So, a total of 65 yan na heads. And ngayon, nag-harvest ako ng around 40 plus na eggs every day sa kanila. So, more or less, umaabot na siya ng 70% daily. So, yun yung kagandahan ng ating egg production ngayon. Tumataas yung production rate, then tumataas din yung presyo ng itlog ngayon. Lalo na ngayong peak season ng December. So, medyo maganda yung kita natin ngayong buwan ng December. Sa susunod na vlog natin, i-discuss ko sa inyo kung magkano yung kinita natin ngayong December. At the same time, i-discuss ko din kung paano natin yung ganung kita. So, sana suportahan nyo ako lagi mga ka-vlog-vlog. So, ang daming nagtatanong tungkol sa pest management na ginagamit ko para makontrol or para maiwasan yung pagkakaroon ng langaw or para maiwasan yung pagdami ng langaw sa ating poultry house or poultry farm. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung technique na ginagamit namin dito sa aming farm para at least pwede nyong may apply sa inyong mga farms. So, isa kasi sa mga kadalasang problema sa ating farm or poultry farms ay yung pagdami or pagkakaroon ng langaw sa ating mga farms. Kasi yung langaw, it causes bacterias na pwedeng magdulot ng mga sakit sa ating mga alagang manok or alagang layers. In the long run, yung langaw kasi or pagkakaroon ng outbreak ng langaw, tendency pwedeng ireklamo yung inyong farm at worst case scenario, pwedeng ipasara ng barangay or ng lokal na gobyerno yung inyong poultry farm. So, yun yung iniiwasan natin sa pagkakaroon ng outbreak ng langaw sa inyong poultry house or poultry farms. Dito naman sa amin, sa farm namin, ang ginagamit ko lang naman dito is yung traditional na way, yung mas makakatipid. So, ang ginagawa lang namin dito para maiwasan yung pagdami or pagkakaroon ng langaw ay yung tinatawag nating application ng indigenous materials na available dito sa farm. At the same time, yung frequently na paglilinis sa ating mga poultry houses para matanggal natin yung mga pwedeng dapuan ng langaw or yung nakaka-attract sa langaw. So, katulad dito sa amin, ang ginagawa ko, daily, naglilinis kami, walis lang, tamang walis, then chine-check ko lagi yung mga patubigan, yung mga tapon na mga feeds ay nililinis talaga namin yan. At the same time, yung pinakamalaking factor na nakaka-attract ng langaw ay yung mga ipot. So, ang ginagawa namin dyan, iniiwasan lang namin na hindi mabasa yung mga ipot para at least hindi maka-attract ng langaw. At the same time, kapag basa kasi yung ipot, tendency niyan is mangangamoy, then doon na yung mataas na percentage na pwedeng maka-attract siya ng langaw. Then, ang ginagamit namin na indigenous material para at least maiwasan yung pagkakaroon ng langaw, gumagamit kami dito ng itong tinatawag nating apa or yung tinatawag nating rice hull. So, ito yung ginagamit namin na pang takip, pang tabon sa Bicol, pang tabon sa mga ipot. Ginagawa lang namin dyan is yung mga ipot dyan sa ilalim is nilalagyan namin ng apa sa ibabaw. So, daily yan, every afternoon na pagpapatuka ay binibigyan namin ng or nilalagyan namin ng apa or rice hull sa ilalim sa may drooping board ng ating mga alagang RTL or layers. So, yun lang yung ginagamit naming technique. Una,
regular na paglilinis. Ikalawa, we make sure na nilalagyan namin ng apa sa ilalim para at least makatulong yung apa na hindi maging wet yung mga ipot, at the same time mawala yung or malesen yung amoy ng ipot dito sa ating poultry farms. So yun lamang po mga ka-vlog-vlog. Sana may natutunan kayong bago na pwede nyong i-apply sa inyong mga poultry house or poultry farm or sa inyong tinatayong negosyo na egg production business, na sana sa munting video na ito ay makatulong ako sa inyong pinapalagong negosyo. So maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. So ngayon ay around 11k or 11,000 na yung ating mga legit subscribers. So patuloy niyong suportahan ang ating munting YouTube channel. Maraming salamat mga ka-vlog-vlog. Hanggang sa muli.